Magandang umaga Pilipinas, Masantos ya Kabuasan, Pangasinan, Naimbag na Aldao, Region 1. Good morning po sa ating lahat. Ako po ang inyong makakasama ngayon sa 30 oras na balitaan, 30 minutong balitaan. Ako po si kapartner Vic Tahud. Araw ngayon ng Huwebes, ika-12 na Oktubre taong 2023. Para sa unang detalye ng ating balitang lokal, West 1 Elementary School Gym binisita ni Mayor Belen para inspeksyonin ang ongoing renovation and installation drainage system. Mga empleyado matatanggap na ang dagdag sahod. Binisita ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez nitong Miyerkules ng umaga ang West 1 Elementary School Gym para inspeksyonin ang ongoing renovation at installation ng drainage system. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga bata rito. Nagbigay na ng instruction ang Mayora kay City Engineer Josephine Corpus para sa disenyo ng kindergarten building para sa West 1 at pag-aralan ang pagbaha sa eskwelahan at hanapan ng agarang solusyon. Samantala, nagpapasalamat ang mga empleyado ng Dagupan dahil natanggap na ang mga ito ang Notice of Salary Adjustment o dagdag sahod. Nagpapasalamat ang mga ito kay Vice Mayor Brian Cua, Councilors Michael Fernandez, Dennis Canto, Jake Sin, Nino Fernandez at Joshua Bugayong. Payout para sa mga benepisyaryo ng Cash for Work sa Pangasinan tuloy-tuloy ayon sa DSWD FO1. Ang buong detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Tuloy-tuloy ang ginagawang payout ng DSWD FO1 sa mga benepisyaryo ng Cash Work ng Pangasinan sa ilalim ng Risk Resiliency Program, Climate Change Adaptation and Mitigation, Disaster Risk Reduction. Sa ngayon, naabot na sa mahigit 5,000 mga benepisyaryo ang nabigyan ng nasabing probinsya. Ang benepisyaryo ng RRPCCAN, DRR, CSW ay nakatatanggap ng mahigit 3,000 o kapalit ng 10 araw na pagtatrabaho sa mga aktibidad at proyektong may kaugnayan sa pangangalaga sa kalikasan upang mabawasan ang epektong dulot ng climate change. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Service. Maraming salamat kapartner Sheila. Samantala sa ibang mga balitang lokal mga kapartner, nakiisa ang lokal na pamahalaan ng Pozo Rubio sa pagdiriwang ng Elderly Filipino Week. Ito ay sa pangunguna ni Mayor Kelvin Chan pagkatapos itong bumisita sa mga barangay para sa financial auditing. Hindi nito pinalampas ang makibahagi sa selebrasyon ng Elderly Filipino Week na may temang honoring the invaluable legacy of the Filipino senior citizens. Bilang pagbibigay pugay sa nakatatanda nating kababayan na mahagi rin ang lokal na pamahalaan ng Pozo Rubio at Municipal Social Welfare and Development Office ng mga mobility aids, gatas at diapers sa mga indigent senior citizens. Aabot sa 32 recipients ng adult milk, 67 recipients ng adult milk at diaper, 37 recipients ng cane or baston, 4 recipients ng walker at 5 recipients naman ng wheelchair. Mga kapartner, pinablatter na ng minority councilors ang nangyaring kaguluhan nitong Miyerkules sa isang sesyon sa sangguniang panlungsod ng Dagupan nitong Martes mga kapartner. Saad ng isang nagsisigaw na miyembro ng majority councilor na si Councilor Red May Baril sa SP. Naniniwala ang minority councilors na isa lamang itong taktika para malihis ang pinag-uusapan at pinagbobotohan sa sesyon nitong Martes na tungkol sa September 26 minutes kung saan ang pwedeng bumoto ay iyon lamang naka-attend sa session ng araw na iyon. Samantala ayon kay Mayor Belen Fernandez, ang kaguluhan ay nag-ugat ng hindi sila mapaboran sa kanilang kahilingan na tanggalin sa record ng sangguniang panlungsod ang dokumentong naglalaman ng pag-aproba ng 2023 annual budget. Magugunita ang nitong Martes ng gabi. Ipaniwanag ng minority councilors ang tungkol sa botohan na nauwi sa kaguluhan.
Sunshine News Blast. Alam niyo naman po, ginagawa lang po ko po ang aking trabaho. Namura-mura na po kahit yung mga kamag-anak ko o nanay at tatay ko. Alam niyo po, pinalaki po tayo ng magulang natin ng tama, ng aking nanay, ng aking tatay. Kaya medyo masakit, pero syempre, at the end of the day, ang ginagawa ko lang po ang ating trabaho. At kahit ano po ang pambabastos nila sa akin o pangmamaliit sa akin, sa huli po ipaglalaban ko pa din ang mga kababayan po natin sa Laguna. Ang tinig ni Vice Mayor BK Coa sa isang media conference itong Martes ng gabi. DZRD Sunshine Radio Report. Mayorya ng mga konsihal sa pangunguna ni Councilor Red nagpa-blatter din sa Dagupan Police singil sa sinasabing baril na nakita sa SP. Ang buong detalye mula kay kapartner Vien Bergabinia. Nagpa-blatter din ang mayoran ng Dagupan Police. Hingil sa sinasabing baril na nakita ng ito sa isang session ng Sangguniang Palusod itong Martes. Sa Facebook Live ni Mayor, mga Mayor, nagkatarungan umano sa nangyaring sesyon. Anya, hindi na maganda ang nangyari sa Dagupan dahil may nagdadala ng baril sa loob ng Sangguniang Palusod. Dagdag ito, gun-ban ngayon kaya nakakatakot na anya ang umattend ng session sa SP. Sunshine News Blast. Natatakot na po dahil malinaw na paglabag po sa batas ang ginagawa po nila na magdala po sila ng baril sa Sanggunian Session Hall, lalo na ngayon na bawal po ang magdala ng baril. Councilor Mejia, sino ba ang papatayin sa SP? Bakit nagdadala ng baril? Dagdag ng konsehal din na alam ng mayora ng mga konsehal ang kanilang kaligtasan. Saad naman ni Councilor Alvin Coquia, normal lang sa demokrasya ang di magkasundo, pero ibang usapan na ang pagdadala ng baril. Para sa Pilipinas, kumada si Vien Bergabinia, kapartner mo sa balita at serbisyo. Maraming salamat kapartner Vien sa iyong detalye ng iyong balita. At mga kawani ng pamahalaan ng panlalawigan ng Pangasinan sumailalim sa Bangko Sentral ng Pilipinas Learning Session. Ang buong detalye mula kay kapartner Lerna Hernandez. Yes, kapartner, sumailalim ang mga kawani ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan nitong Martes sa Information Education Campaign sa ugnay sa mga advokasya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kabilang sa mga tinalakay dito ang usapin tungkol sa pag-iipon, pag-budget, debt management, basics of investing, digital finance, cyber hygiene, at ang QR PH Plus program ng BSP at DILG. Gusto ng BSP na ipaalam sa publikong current fitness guide o ang pagpapanatili sa kalidad wastong paggamit at pagpraktika ng salapi. Sinlakay din ni Gomer Gomez ng BSP Baguio City Branch ang familiarization sa disenyo at security features ng new generation currency gaya na lamang ng first polymer piso o 1,000 bill. Patuloy namang pinagparami ng BSN 20 pesos coin dahil layon ng BSP na mapalitan na ang 20 peso paper bag na madaling masira. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Maraming salamat kapartner Lerna. DZRD Sunshine Radio Report. Office of the Provincial Agriculturist ng La Union at Agri-Sector sumali sa National Information Caravan para maisulong ang agrikultura at economic development. Ang buong detalye mula kay kapartner Vien Bergabinia. Sumali ang Office of the Provincial Agriculturist ng La Union sa pamumuno ni OIC Provincial Agriculturist Ms. Sharon Viloria kasama mga isda, magsasaka at civil society organizations sa National Information Caravan 2023. Ito ay pinanganistiwa ng Department of Agriculture o DN na ginanap sa Lawag City
Ilocos Norte nitong September 2023 na nakafocus sa advancing agriculture at pag-boost ng economic growth sa rehiyon. Ang nasabing karavan ay may temang masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya tungo sa bagong Pilipinas. Layunin nito na tumaas pa ang kamalayan ng mga magsasaka at mangingisda sa Region 1 sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga ito na maaasahang impormasyon hinggil sa iba't ibang serbisyo na binibigay ng DA. Ito ay nagsisilbing ring plataforma ng mga ahensya ng gobyerno, mga leader at stakeholder upang mapag-usapan ang mga pamaraan para mapaganda pa ang sektor ng agrikultura. Suportado naman ni Gov. Rafael Veronica o Rafi Ortega David ang nasabing information caravan kasama na ang mga mangisda at magsasaka ng probinsya. Para sa Pilipinas, kumata si Denver Gabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Maraming salamat ka-partner Vien. DZRD Sunshine Radio Report. At Governor Matthew Manotoc nag-organisa ng workshop para sa mental health ng mga empleyado ng gobyerno. Ang buong detalye mula kay ka-partner Sheila Balog. Nag-organisa si Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ng isang workshop para maipromote ang mental health ng mga empleyado ng gobyerno kasama ng mga local chief executives. Nakipag-collaborate ang gobernador kay Professor Dixon Minasay, isang adult learning facilitator and laughter yoga teacher. Nagsagawa ang mga ito na iba't ibang mga aktibidad na nakadesenyo hindi lamang para ma-enhance ang workplace productivity ng unit. Binibigyan din ang importansya ng professional spare. Naglaan din ang pagsasanay ng tools and strategies para ma-manage ang stress, cope with anxiety, and build resilience. Binigyan din ang kahalagahan ng supportive work environment kung saan ang mga empleyado ay komportable na manghingi ng tulong kung kinakailangan. Para sa Pilipinas ng mahal, Sheila Balo sa partner mo sa Balita at Serbisyo. Maraming salamat ka-partner Sheila. At sa ating huling balitang lokal, symbolic 100 millionth baby ng Ilocos Sur natanggap na ang kanyang annual cash gift at nebulizer kit. Ang buong detalye mula kay ka-partner natanggap na mga kapartner ng symbolic 100 millionth baby ng Ilocos Sur na si Shyrus Jake Talapian ng bayan ng Bantay ang kanyang annual cash gift ng probinsya ng Ilocos Sur. Ito ay personal na inabot sa kanya ni Administrator Marlon Tagorda at Provincial Population Officer Francis Dacanay. Maliban sa cheque, nagbigay din ang probinsya ng pambayad sa kontribusyon ng kanyang pamilya sa PhilHealth. Ibinigay na rin sa bata ang hiling nito na isang nebulizer kit. Patuloy namang minomonitor ng provincial population ang estado ng nasabing bata.